Sa isang syudad sa Maynila, nakatira ang pamilyang Dimagiba. Narito si nanay, si tatay, si Kuya Win, si Kuya Onyok, at ang bunsong si Junjun. Si tatay ay tulad ng ibang mga haligi ng tahanan na nagsisikap magtrabaho ng mabuti para sa kanyang pamilya. Trabaho ko nga ng trabaho. Ang hirap naman kumita. Sana naman na lumaki ang kinikita ko para sa pamilya ko. Pag palagi kasing ganito ay hindi kami makaraos araw-araw. Ganyan talaga sa panahon natin ngayon. Pero huwag kang mag-alala dahil tataas rin naman ang sweldo mo. Sa paanong paraan tataas yun, boss? Dahil sa mababang interest rates kapag nag-invest sila dito sa kumpanya natin. Mas dadami ang mamumuhunan sa atin kaya sigurado akong tataas din ang sweldo mo. Naku, boss, mabuti naman kung ganun. Pero, kailan naman mangyayari yun? Sa tamang panahon. Ang central bank kasi ang nagmamonitor ng monetary stability dito sa bansa natin. Halimbawa na mga minomonitor nila ay tayong mga kumpanya. Dahil sa naisang central bank na magkaroon ng pagtaas sa production, employment at income ng bansa. At higit sa lahat, inihingatan nila ang konversyon ng piso kontra dolyar. Para naman magkaroon pa din ng value ang piso natin. Kaya naman pala di basta-basta pwede magtaas ng sweldo. Ganun na nga. Kasi may mga polisiya tayong dapat sundin. Halimbawa na lang itong kumpanya natin ay parang central bank na sumusunod sa monetary policy. Kami yan nangangasiwa sa money supply para may maipasweldo kami sa inyo. At pinabababa ang interest rate para madami mag-invest at gumastos ng kanilang pera. Pero huwag ka mag-alala. Meron pa tayong ibang paraan kung sakaling mag-ipit ang kumpanya natin. Ano naman po yun? Maaari tayo mag-issue ng mga bonds o mag-loan sa mga investors upang mapangat natin ang pera sa kumpanya. At para na rin magkaroon ng sapat na halaga ang mga reserves natin para makasigurado tayo na meron tayong reinforcement kung sakaling magkaroon ng bankruptcy. Yun pala, boss. Sige, maraming salamat po sa pagpapaliwanag sa akin. Nalinawan po ako sa mga nangyayari sa atin. Kasunod ng bigas, bawang, karne at iba pang bilihin, nakaamba namang magmahal ngayon ang gatas at delata. Kinababahala na ng gobyerno ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kaya kabi-kabilang remedyo na raw ang ginagawa nila. Ano ba naman yan? Pati presyo ng bilihin tumataas? Sana kaya kami pupulot nito kapag tumataas pa rin ang bilihin tapos di tumataas sweldo ko? Nandito na ako. Mahal, mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas. Pero, bakit parang ginabi ka? Okay ka lang ba? Sensya na, mahal. Nag-isip-isip kasi ako kanina kung anong mangyayari sa pamilya natin kapag nagpatuloy itong kakarampot kong sweldo. Di ko na malayan ay lamagpas na ako sa bababaan ko eh. Huwag ka mag-alala, mahal. Makararaos din tayo. Konting tiis lang. Oo nga, Tay. Basta kompleto at masaya po tayo. Tama ka nga dyan, Bunso. O siya, nasan mga kuya mo? Nandito po tay, gumagawa ng assignments ko. Nanonood po ng TV. Itigil niyo muna yan. Halina't kumain na tayo. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Noynoy Aquino mula sa kanyang state visit sa New Zealand at Australia. Ipinagmalaki ng Pangulo na kinilala raw ng mga business groups sa parehong bansa ang bagong sigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman ilang pribadong kumpanya na raw ang nagpahayag ng interes na mamuhunan ng milyong-milyong dolyar sa Pilipinas. Kung bahagyang tumaas ang inflation rate sa bansa nitong nakaraang buwan, yan po yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Mamimili man o tindera, umaaray na. Parati na lang ganyan narinig ko sa balita. Puro na ng pagtaas. Mas mabuti kung mas magtitipid tayo. Hindi muna natin bibilhin yung mga bagay na hindi natin kailangan. Siguro ito yung nabasa ko kanina sa dyaryo. Sabi doon na naging mababa ang level ng interest rate. Kaya madaming investors ang pumapasok sa bansa natin ngayon. Pero kapalit nito ang pagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o yung tinatawag na inflation. Bakit naman ganun? Kasi kapag merong maliit na level ng interest rate, mas mahihikayat ang mga tao na manghiram ng pera. At dahil sa dami ng halagang nahihiram, dumarami ang demand nila sa iba't ibang mga produkto at serbisyo na nagdudulot ng pagtaas sa mga presyo. Ito yung tinatawag nilang demand pull inflation, mahal. Ang sipag mo naman magbasa, mahal.
Siyempre, gusto ko kasing intindihin yung nangyayari sa bansa natin eh. Para alam natin kung paano tayo may kasabay at aangkop sa sitwasyon. Naway maging maayos din ang lahat. Sana, hindi lang lagi pagtaas ang bilihin ang tumataas. Panilin ang sweldo namin. Tiwala lang po tayo, Nay, Tay. O nga po, Tay. Tama si Bunso. Basta, sama-sama po tayo at nagtutulungan. May raos din po natin ito. Juan, Yes, boss. may good news at bad news ako sa'yo. Ano po yun? Ang good news, tataas ng bahagya ang sahod mo. Pasalamat tayo sa mababang interest rate at dumami ang investors natin. Dahil dito, nagkaroon ng pagtaas sa pera ng kumpanya at dahil na din sa mga investors natin, naging mataas ang performance ng kumpanya natin at nagdulot ito ng mataas na output. Papasalamat din ako sa mga empleyadong tulad mo na nagsisikap pa rin kahit hindi gaanong kataasan ang nakukuwang sahod. Karapat dapat sa inyo ang ganitong biyaya. Talaga, boss? Nako, maraming salamat po. Napakagandang balita nito para sa pamilya ko. Oo nga eh. Pero may bad news pa din eh. Mataas pa din ang presyo ng mga bilihin. Oo nga po eh. Napag-usapan din namin ng pamilya ko yan. Pero di bali na. Kahit pa paano, hindi na po kami gaano mamumblema dahil tumaas ang sahod ko. Ganun talaga eh. Kasabay ng pagtaas ng sahod, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Common na yun sa isang bansa. Ganun na nga po eh. Sige boss, maraming salamat po sa pagdagdag ng sahod. Maraming salamat din po sa pag-acknowledge sa kasipagan naming mga empleyado mo. Nako, walang anuman. Keep up the good work ha. Sige po boss, maraming pong salamat. Mahal, mahal. Oh, bakit parang sa'yo nung mahal ko? May good news ako sa inyo. Ano po yun, Tay? Tumaas ang sweldo ng tatay nyo. Wow naman, talaga mahal? Oo, mahal. Talagang talaga. Yehey! Eh di tatay, may dala ka pong fried chicken. Oo, anak. Di ba pangako ni tatay kapag may maganda akong balita, kakain tayo ng madaming fried chicken? Yehey! Hanggang kailan naman po yung mataas na sahod na yan? Kuya naman, wag mo na natin intindihin yon. Ang importante, yung ngayon, magiging maayos kahit papano ang kalagayan natin. Oo nga naman, kuya. Anak, Win, pwede ba maging masaya muna tayo sa araw na to? Okay po, sabi niyo eh. O tara, kain na tayo. Yes, kainan na dis. Mukhang mapaparami ako neto ah. Mahal, may narinig ako sa mga kapitbahay natin tungkol sa 4-piece na programa ng gobyerno. Ano daw yun, mahal? 4-piece o yung tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Isa to sa mga programang binigyan pansin ng Pangulo natin ngayon, kung saan nagpro-provide ito ng support ng pinansyal sa mga pamilyang tulad natin. Oh, mukhang maganda yan ah. Gusto bang sumali tayo dyan, mahal? Oo naman. Gusto ko sana pero iyon ay kung okay lang sa'yo. Kasi pwede natin gawing puhunan na makukuha natin dito at magtayo tayo ng kahit na maliit lang na negosyo. Para na rin mapaikot natin ang pera natin. Nako, walang problema yan sa akin, mahal. Sasama tayo. Nay, magandang ideya yan. Galing mo talaga, Nay. Ako pa ba? Nay, Tay, pwede po tayo magtayo ng kahit maliit lang na sari-sari store o kaya isang karinderya. Opo, Nay. Pwede po kaming tumulong nila kuya sa paghahanda ng pagkain. O kaya kami po ang magbabantay kung sakaling sari-sari store po ang inyong gustong negosyo. Ikaw, Win, ano bang masasabi mo? Kayo po bahala. Kung anong gusto nyo, edi yun. Hindi nyo lang ako maasahan na magbabantay palagi. Hay nako, kuya. Ang tamad mo talaga. Tamad mo, Kuya Win. Di bale, Nay, Tay, kami na lang po ni Kuya Onyok magbabantay at tutulong. Huwag po kayong maniwala dyan kay Kuya Win. Tutulong din po yan. Abnormal yan eh. Ikaw talaga, Junjun? O ano, mahal? Planuhin na ba natin to? Sige, sana maging successful tayo sa gagawin natin.